Okay. Faithful until the end, part number 6. Yan pa yung pag-uusapan natin. Tumayo po muna tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, salamat sa inyong kaloob na araw muli sa amin upang magkasama-sama, makapanalangin, makapag-alay ng mga awitin, manumpa sa Biblia, na ito'y mahalaga sa amin, ito'y salita ninyo, ito'y nagpapabago ng buhay namin. Kaya kung ang intensyon namin ngayong umaga ay hindi dahil sa inyong salita, wala talagang mababagong buhay. Wala talagang lalagong Kristiyano kapag ka hindi talaga ang dahilan ng aming pagparito ay kayo at ang inyong salita. Pwede kami, Panginoon, makakita lang ng mga bagay na aming hindi magugustuhan. Ngunit, Panginoon, ang inyong salita ay kagusto-gusto naman sa aming pangangailangang espiritual. Patuloy namin itong gustuhin, asamin. Ito'y pagkain namin. Dito kami lalakas, dito kami lalago. Kaya amin itong masinsinang pakinggan para nang sa gayon ang kailangan namin ngayon na makain ng aming espiritual ay makain talaga namin. Yung pong mga bagay na magpapalakas ng aming pananampalataya, magtutuwid ng mga mali naming pamumuhay, yung mga nakasanayan naming mga ugali, ay ito po, Panginoon, ay makita naming mali. At ito'y aming talikuran at pagsisihan sa inyong harapan. The very purpose, Panginoon, ng aming pagtitipon is i-worship kayo. At part ng worship, awitan kayo, panalanginan kayo, pagsilbihan kayo, pagkalooban kayo ng mga bagay na natanggap namin. At higit sa lahat, painggan ang inyong mensahe ngayong umaga. Forgive us, Lord, sa anumang pagkukulang namin. Hiling po namin ang banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin. Ipaunawa minsan pa ang lalim ng inyong salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Part number 6. Nandun pa rin po tayo. Take note, si Daniel po dito sa chapter 6 ay 80 to 85 years old. Ibig sabihin, medyo talagang palubog na ang araw sa buhay ni Daniel. Pero mapapansin natin na yung katapatan ni Daniel hanggang sa pag-edad niya, hanggang sa pag-edad niya ng ganoong taon. Meron niyang isang nanay dito, may tinatanong siya, nasaan ba si Ay, buhat nung magsimbay, nagsimba na ng tuloy-tuloy May tinatanong siya. Sabi niya ganun, linggong-linggo. Ibig sabihin, nakikita niya na ngayon na yung linggo mahalaga para sa Panginoon. Amen? Maging matapat tayo hanggang sa huling sandali ng buhay natin. Madalas nating to narinig, Sunday is for the Lord. 6 na araw na ngayon para sa atin. Yun na nga lang, ilang oras na lang nating gugugulin para sa Kanya na tayo magsama-sama, tayo makapakinig ng salita ng Diyos, tayo makapag-offering ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, mai-honor natin siya sa ating first fruit, mai-honor natin ang Panginoon, o maibalik natin yung Kanya na tithes and offering. Malaking bagay yun. Sa loob ng isang linggo, na ginabayan tayo, binigyan tayo ng buhay, iningatan tayo, binigyan tayo ng hininga, binigyan tayo ng lakas para tayo makapagtrabaho. Maliit, mga kapatid, nare-realize po ba natin? Para pag ang Lord, sobra-sobra naman kayo, pati linggo. Kukunin nyo pa. Do you realize that? Para pag ang Lord, 6 na araw na nga sa akin. Tapos pag Sunday, wala na nga tayong evening service. Umaga na lang tayo. Amen? Kalabisan ba na andito tayo pag Sunday morning? Tapos iniligtas ka pa sa ampoy ng impyerno? Ang buhay mo ay mukhang impyerno dati. Kalabisan ba na ang umagay ng linggo ay sa Panginoon? O tayo ang lumalabis? Sunday is for the Lord. May mga churches nga, buong linggo sa Panginoon talaga . No po? Sunday
is for the Lord. Hindi po kalabisan, tama lang na ito'y para sa Panginoon. Dapat nga, dagdagan pa. Sabi nyo nga po, dagdagan. Dagdagan ng paglilingkod. No, sabi ng Bible, wag niyong kaliligtaan ang pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng iba. Dahil nababatid niyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. No po, earthquake, rumors of war, hindi pa yan, pero parating na. Yun po yung principle ng Bible na kung bakit huwag kaliligtaan ng pagtitipon. Na hindi lang tayo ang nagtitipon dito, meron din nagtitipong iba. Kung hindi lang tayo ang nagpapahalaga dito, meron din mga Baptist churches nagpapahalaga ng Sunday. Dahil nababatid nyo po ba? Na nalalapit na yung pagdating ng Panginoon? Kumbaga nagkakaroon ba tayo ng kaisipan ngayon na, Lord, mukhang malapit na kayong dumating? Na ang inyong pagdating ay malapit na. Masumpungan kaming faithful until the end. Okay, balikan po natin yung ating outline na hindi matapos-tapos. Okay, balik po tayo. Letter D uli, deliverance of Daniel, the plot against Daniel. Babalikan natin mga kapatid yung mga taga-usig ni Daniel. Hindi ko alam sa inyo ngayon dito sa church, meron ba kayong taga-usig? Meron bang taong nakapaligid sa inyo na hindi kayo talaga gusto? Ayaw na ayaw sa inyo, inis na inis sa inyo, busit na busit sa inyo, galit na galit sa inyo. At ayaw nilang nakikita kayo sa social media na kayo ay nagmi-milk tea, nagpipitsa. Meron ba kayong taong nakapaligid sa inyo, kamag-anak, dating kaibigan, kapitbahay, nasa Mindoro, nasa Bisaya, nasa Mindanao, nasa Africa, nasa Nigeria, na busit sa inyo? Ito pong si Daniel, namumuhay ng maayos, pero may taga-usig. Sabihin nyo nga po, taga-usig. Kung minsan hindi nawawala yan, yung kontrabida sa buhay mo. Pero ang tanong, bida ka ba? Hindi nawawala yan. Say amen kung naka-experience kayo niyan. Ngayon, estudyante ka, meron nakapaligid sa'yo na kontrabida sa'yo. Kinokontra ka lagi, hindi ka gusto. Napapangitan sa buhok mo, sa kilay mo, sa ilong mo, sa tenga mo. Dahil naiinggit sa'yo. Hindi po nawawala, mga kapatid, yung mga taga-usig habang tayo'y nabubuhay sa mundo. Kuminsan yung mga superior mo sa trabaho, yan ang taga-usig mo. Kaya kami nagsasabing mga nagtatrabaho, napaka-toxic talaga sa trabahong ito. Kuminsan naman yung kapwa mo kamanggagawa na magkalibel lang kayo, pero piling boss. Taga-usig. At kung minsan naman, tayo mismo ang nang uusig. Alin lang yan sa dalawa. Balikan po natin ito. Daniel chapter 6 verse 15. Then these men assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of Medes and Persian is that no decree nor statute which the king established may be changed. Kasi hesitant si King Darius nung malaman niya na ang tatamaan ng desisyon niya na sino mang sasamba sa ibang Diyos maliban sa kanya for 30 days, kanyang sinelyohan yon at yun ay naging decree na hindi na pwedeng baguhin. Nung mapagtanto niya, mga kapatid, na ang tinamaan ng kanyang desisyon ay si Daniel, naging hesitant itong si King Darius na ipatupad yung batas. Kaya ito na naman yung mga manguusig. Ipinaalala ng mga these men kay Darius na dapat sundin yung decree, dapat ipatupad. Ganyan po mga kapatid. Ano nakalagay dyan? Daniel's enemy were persistent in trying to bring him down. Ganyan po ang mga taga-usig mga kapatid.
naging taga-usig ni Daniel ito dahil sa kanilang inggit kay Daniel. Kasi si Daniel yung pinaka-presidente ng mga presidente. Siya yung high-ranking official na ginawa ni King Darius. Kaya sila inggit na inggit kay Daniel. Kaya sila naging taga-usig ni Daniel. Ganun po mga kapatid. May mga taga-usig na hindi ka tatantanan hanggang hindi ka bumabagsak. Babanatan ka, mga kapatid, kahit sa social media. Mga kapatid, listen carefully. Wag niyong ginagamit ang social media para magpatama. Kung may concern kayo sa tao, lapitan nyo, kausapin nyo. Dahil ang social media, mga kapatid, nanghihitak lang yan ng ang tinatawag nating sympathizer. Kristiyano tayo, kahit sa post natin, dapat Kristiyano ang nakikita. Dapat Kristiyano tayo, even sa social media, ang nakikita yung light, yung pagiging salt natin. Use social media for the glory of God. Ganun na nga ang ginagawa ng mundo, gagayahin mo pa. Wala kang pinagkaiba sa mundo. Ang turo ng Bible, forgive, love your enemy, maging mahinaon, etc. Ito ginawa ng mga taga-usig ni Daniel. Persistent, consistent sila na usigin si Daniel hanggang hindi nila nakikita na si Daniel ay pinapakain sa leon. Ayaw nilang tantanan. Sabi nila, hindi ka namin tatantanan. At iniremind nila ang King Darius, ang decree, hindi dapat binabago. Kung pakain sa leon yung nagpray sa ibang Diyos, liban sa inyo for 30 days, dapat pakain sa leon. Huwag baguhin. May mga taong kapag kinainggitan ka, hindi yan titigil hanggang hindi ka nakikitang bumabagsak. Hindi sila masaya sa iyong tagumpay. Hindi sila masaya kapag ikaw'y pinagpapala ng Diyos. Hindi sila masaya kapag naaabot mo na ang iyong mga munting mga pangarap. Munting pangarap. No? 100 square meter na bahay, munting pangarap. 42 na luxury car, munting pangarap. Naabot mo na yon, hindi sila masaya pag naabot mo yon. Naiinggit eh. Ang naiinggit, mga kapatid, kaya siya naiinggit, yung meron ka, wala sila. Yung meron si Daniel, alam niyo kung ano meron kay Daniel? Faithfulness until the end. Kaya ni Daniel na maging tapat hanggang huli. Itong mga taga-usig, wala sila doon! Are you with me? Alam niyo yung palitaw, lulubog, lilitaw. Si Daniel po, still nakalutang yan. Hindi nila kaya mag-pray 3 times a day, kaya nainggit sila. No? Ang kasiyahan nila, o ang kasiyahan mo, malaking kalungkutan sa kanila. Alam niyo mga kapatid, ito nakalagay sa James chapter 3 verse 16. James 3:16. For where envying and strife is, kung nasaan daw ang inggit, kapag nasa puso o nasa atin, merong there is confusion, kaguluhan, ano pa? Every evil work. Ayan, listen to this. Kapag mga kapatid, nagkaroon na tayo ng inggit sa puso natin, nakalagay sa Bible, nandiyan na ang kaguluhan, manggugulo ka na. Sabihin mo, manggugulo ka na. At lahat ng masasamang gawa, nasa iyo na. Are you with me?
Kaya kuminsan yung mga nanggugulo, kuminsan dahil sa inggit yun eh. Kaya nanggugulo. Nasa Bible, di ba? Confusion, kaguluhan. Kung nasaan daw yung inggit, nandoon ng kaguluhan, manggugulo talaga yan. At nasa kanya yung mga every evil word. Tignan niyo yung isip nitong mga taga-usig ni Daniel. Gusto talagang patayin si Daniel. Di ba evil work yon? Nagplano ng masama. Kunyari, maganda yung decrease, pabor sa hari, pero may ibang motibo. Di ba? Evil work yon. Ngayon mga kapatid, kung ayaw mo ng kaguluhan o ayaw mong manggulo, gusto mong matahimik ang buhay, ayaw mong masama ang ginagawa mo, resist and reject envy. Akala niyo mga kapatid, mga simple-simpleng naiinggit ka na may relo yung katabi mo, ikaw wala. Nako, pitikin mo na yung envy. Nako, baka lumaki-laki pa yan. Yung mga simple-simpleng inggit na yan, yung barong niya, talaga naman yung palikpik ng kanyang kohelyo, talaga namang hanggang bewang. Sabi, tindi nito. Sa kaya niya napili ito? Ang ganda. Yan siguro ang uso sa Korea. Sana mabili ko rin yan. Yung mga simpleng-simpleng mainggit dyan nagmumula yan. Kaya huwag maging maiinggiti. I-practice nyo. Maging masaya sa masaya. Pero tingnan mo naiinggit, hindi niya kayang maging masaya doon sa kinainggitan niya kapag masaya. O may inggit yun pagka ganon. Pero yung ikaw ay kaya mo nang maging masaya doon sa masaya. At yung nalulungkot ay kaya mo na rin malungkot at hindi ka sumasaya dahil nalulungkot siya. Magandang pangitain yun. Sabihin nyo nga po, pangitain. Ibig sabihin, you overcome envy. Yan ang turo ng Bible eh. Maging masaya ka sa masaya. Malungkot ka doon sa nalulungkot. Umiyak ka doon sa umiiyak. Yun po yun. For envying and strife, there is confusion in every evil work. Ito pa, wala ito sa outline. Ikuha na lang kayo sa ating King James Bible diyan sa laptop nyo. Okay. Proverbs 14 verse 30. Proverbs 14 verse 30. Ang nakalagay dito. Sound heart or peaceful heart is the life of the blessed. But envy, the rootedness of the bones. Ito listen Byron. Hindi naman January 9 na, but 10 ba? 10. Yan ang motive natin ngayon. Listen to this. Akala na nang iinggit, ang unang nasisira ay yung kinaiinggitan niya. Alam niyo mga kapatid, ang unang nasisira, yung naiinggit. Ay nakalagay sa Bible, ang naiinggit yung may envy, rootedness, kabulukan sa buto. Sa nagsisimula yung kabulukan niya, yung pagkasira niya sa loob. Yan ang ibig sabihin ng Bible. Sa loob nagsisimula yung sira nung naiinggit. Pero yung naiinggit gusto niyang sirain yung kinainggitan niya. Hindi niya alam siya ang unang nasisira. Kaya mga kapatid, wag po kayo naiinggit. Kayo nasisira niyan. Gusto mo bang masira yung loob mo? Mabulok ang buto mo? Abay, ayoko po, pastor. Huwag ka mainggit. Pero yung sound heart, yung peaceful heart, the life of the blessed. Ibig sabihin, magandang ibinibigay dito sa ating katawan kapag tayo mayroong peaceful heart, happy heart. Gusto ko happy ka. O di ba, yung nagsasabing gusto niya happy siya hanggang ilang taon na ba ngayon yun? Si Enrile. Sabi sa inyo the happy heart is the life of the blessed. Yun po. Kaya mga kapatid, maging aware kayo sa envy. Hindi basta-basta yan. Ito'y kasalanan.
Ito'y panira sa buhay mo. At walang kapayapaan, mga kapatid, yung naiinggit. Laging parang binubusan ng malamig na tubig. Parang laging umiinit ang katawan pag nakita niyang gumiginhawa yung kanyang kinaiinggitan. Di ba sakit ang idinudulot? Sakit ng kalooban, sakit sa loob ng katawan, at magre-reflect ito isang araw. Di ba? Magre-reflect, magkakasakit na ang katawan. Kaya merong mga sakit ko minsan, mga kapatid, dulot ng inggit. Ba't ba ayaw gumaling-galing nitong nararamdaman ko? Di ba? Buti sana yung karamdamang nararamdaman mo'y patuloy kang gumugwapo. Hindi ganun eh. The plot against Daniel. No? Abay mga kapatid, kapag may masaya, masaya ka din. Abay kaganda. Tapos sa nagdadalamhati, nakikidalamhati ka, di kaganda. That is love. Ang love walang envy, di ba sabi sa 1 Corinthians 13? Envy it not. No? Oh, kapatid, masaya ako sa tagumpay mo. Deserve mo yan. No? Someday, mas maganda yung akin kaysa sa'yo. Ay, inggit pa rin pala. Inggit pa rin pala. Pala ko okay na eh. Durugin natin mga kapatid ang inggit sa buhay natin. Meron tayo niyan eh. May mga sumisibol na ganyan. Are you with me? Durugin. Yung maliit pa lang, tirisin nyo na. Para hindi na lumaki. Masanay kayo na kapag meron kayo nakikita na magaganda sa kapwa natin, learn to appreciate. Amen? At magpasalamat. Lalo na yung mga kapatiran natin dito sa church kasi kapatid mo yan eh. Kapatid, ako'y natutuwa sa magandang awitin mo, nabe-bless ako sa iyo. No? Inspirasyon ka sa akin. No? Someday, I pray to the Lord na maging ganyan din yung anak ko. Ano? Amen? Hindi competition kung hindi compliment. Amen? Compliment. Another thing, di gano'n na. Andun na yung nanggugulo sa buhay ni Daniel. Andun na yung mang-uusig ni Daniel. Eto na. Number 2, the predicament of the king. No. Ano ibig sabihin ng predicament? Ibig sabihin ng predicament, mahirap na sitwasyon. Isa sa mahirap na sitwasyon, mga kapatid, ay ito. Verse 16. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Yon ang isa sa mahirap na sitwasyon na napagdaanan ni King Darius. Ano po ito? Yung i-let go niya, yung taong mahalaga sa kanya. Parang may hugot ito ah. Ang hirap i-let go ng taong mahal mo, di ba? Yung taong mahalaga sa'yo, parang ang hirap i-let go. Pero wala siyang magawa dahil yun ay bunga ng mali niyang desisyon. No choice. Wala siyang ibang, parang bagang wala na. Kung bakit kasi napirmahan ko yun. Ang tinamaan pala yung mahalagang tao dito sa kaharian. Ang tinamaan pala yung pinagkakatiwalaan ko, yung matino, yung tapat. Siya pala yung ipapakain sa leon. Pero walang magawa si King Darius kung hindi gawin yung decree, yung batas. At yun ang isa sa pinakamahirap na experience ni King Darius. Kung minsan mga kapatid, may mga ganun din tayo sa buhay. Mahirap, pero kailangang i-let go. Dahil sa mali nating desisyon. Kung minsan nakabili tayo ng 300 inches na TV.
Kaya yung isang part ng bahay mo, wala ng dingding, TV na. Dahil sa mali mong desisyon, naging unfaithful ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng sakit. Wrong decision. No choice kung hindi ibenta ang 300 inches na TV. Curve pa yun, ha? Curve. Ile-let go mo na yon. No choice kung hindi i-let go ang iyong motor na 15 ang tambutso. Because of your wrong decision. Kaya mga kapatid, make a right decision. Ask God for wisdom. Kasi mga kapatid, kapag may mali kang desisyon, no choice ka. Kung hindi magle-let go ka ng mga bagay na mahalaga sa iyo. O di ba? May mga ganyan. May kantay, kay rami ng winasak. Kasi wrong decision eh. Ano inilet go nila? Yung mahal naman talaga nila yung asawa nila, pero sila yung natukso lang. Di ba? Sa kanilang yaya. Yaya Dab. Nahuli sila. No choice. No choice. Naghiwalay. Dahil sa wrong decision. Ganyan talaga. Meron akong nilagay dito. Ang bunga, ewan ko lang kung nandyan, ang bunga ng maling desisyon, mahirap takasan, mahirap iwasan. Ikaw talaga ay tatamaan. Sapol ka dyan, bullseye ka dyan, kapag nagbunga na ang mali nating desisyon. Kaya nung pagkakataong ito, sabihin nyo nga po, no choice. Pag sinabing no choice, ano ibig sabihin nito? Wala ka nang pipiliin, yun na yun talaga. Kundi tanggapin lang ang bunga ng mali niyang desisyon. At yan ang isa sa mahirap na sitwasyon na pwedeng pagdaanan ng sinuman. The fruit of wrong decision. The fruit of wrong decision. Ano po? Kaya nakalagay dito, King Darius was powerful, yet powerless to save Daniel by his own strength. No choice siya. May limitation siya. Hindi niya na kayang iligtas si Daniel dahil sa decree na kanyang ginawa. Kumbaga, naging under na siya nung decree at pinirmahan niya o sinelyuhan niya na batas. Po? Ang hirap po, no? Kung minsan ang bunga ng mali nating desisyon ay hindi naman nag-a-appear kinabukasan lang. Kung minsan yung bunga ng mali nating desisyon nag-a-appear after 2 years, after 1 year, after 3 months, after 6 months. At kung minsan quarterly pa yung bunga. Hindi isang bagsak. Kaya, ask God, Lord, help me to make a right decision every day. Isa sa aking prayer request lagi, kapag meron nang hihingi, Pastor, anong prayer request mo lalo sa mga partner ko kapag prayer meeting? Kauna-unahan kong binabanggit sa kanila mga kapatid, wisdom from God. Kasi nakabalot dyan ang mga pagdidesisyon. May nakakalusot, amen? Dahil hindi tayo perfect. Pero if you lack wisdom, sabi ng Bible, ask God. The predicament of the king. Number 3, the promise of deliverance. Daniel 6:16. Yun na, balikan lang natin. Hinighlight ko lang yung bandang huli nang babasahin natin. Nung mailagay na si Daniel, ilalagay na si Daniel doon sa lion's den, now the king spake and said unto Daniel, kinausap mo niya si Daniel. Ano ang sinabi ni King Darius kay Daniel? Thy God, whom thou servest continually, He will deliver thee.
biglang naging propeta si Darius. Nakita niya yan? Hari siya pero ang prediction niya, yung prophecy niya, yung Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran, ililigtas ka noon. Hindi pa niya nakikita yung pagliligtas, pero biglang nabuo ang pananampalataya niya na yung Diyos ni Daniel na kanyang patuloy na pinaglilingkuran, ililigtas ka niyan. Okay, dalawang bagay ang nakita ni King Darius sa talata. Una, ano unang nakita ni Darius kay Daniel? Nakita ni King Darius na ang paglilingkod ni Daniel sa Diyos hindi nag-stop, hindi naglaylo, hindi tumigil, hindi nagpahinga, hindi nag-backslide. Tuloy. Pag napapagod ka, magpahinga ka. Pero magtuloy ka sa paglilingkod. Sino nakasaksi? King Darius. At pinanrounds niya. Sabi ni King Darius, "Thy God, whom thou servest continually." Daniel, hindi kita nakita na nagtumigil ka na paglilingkod mo sa Diyos mo. Hindi kita nakitang naglumayo ka, nag-stop ka, nagpahinga ka. Ang nakita kong patotoo mo, Daniel, bilang lingkod ng Diyos mo, tuloy-tuloy kang naglingkod sa Kanya. Ilang taon na si Daniel dito? 80 to 85. Hindi nagpahinga dahil ang tunay na kapahingahan ay nasa kanyang pinaglilingkuran. Tama po ba? Kaya nagsasabing, magpapahinga muna ako sa ministry kasi napapagod na ako. Kapatid, hindi ministry ginagawa mo. Are you with me? Ang tunay na kapahingahan ay masusumpungan mo doon sa pinaglilingkuran mo. Come unto me and I will give you rest. Sobra na yung paglilingkod ko, baka lumampas na ako ng langit. Papahinga muna ako. Kung ako naman sa'yo, magtuloy-tuloy ka para makita mo yung lagpas sa langit na patutunguhan mo. At ikwento mo sa amin, ano ba yung lampas sa langit? Ano ba meron doon? Ngayon, ito. Kapitbahay mo, ano kayo nakikita sa'yo pag Sunday? Yung anak mo na unbeliever, ano nakikita sa'yo? Yung mga kasama natin, mga kapitbahay, ano ba nakikita sa'yo? Ano ba napupuna sa'yo? Nakikita ba nila, mga kapatid, you serve God continually? Ay, bang bihira itong taong ito, bumabagyo na. Grabe, Yuan ba? Uwan? Abi, kami nagkakandaduhan at tinatali na namin yung mga bubong namin. Abi, hindi man lang nagtali ng bubong at pumunta pa sa simbahan nila. Malakas ang bagyo, manong inatupag muna yung bahay nila. Grabe itong mga kapitbahay namin ito, grabing maglingkod sa Diyos nila. Abi, kami nagpapatong na ng mga goma, gulong na gano'n sa mga bahay, mga hollow block, para bumigat yung bubong namin. Abi, sila nagsipagbihis, nagdamit ng maayos, nagkurbata. Dinigdagan niyo ang kilay. At konting pilik mata. Ayun, lumarga na, pumunta na sa simbahan nila. Yun ba ang nakikita sa atin, mga kapatid? Nakikita ng kapitbahay. Sabi ko na nga ba, may bagyo, hindi sisimba yan eh. Tama ako na hinala. Ang magpapatigil din yung ulan. Nabi ko na nga ba eh.
Itong Daniel na ito, mga kapatid, papakain sa leon. Nag-pray pa din. Tuloy-tuloy. Even death, hindi siya napigilan. Kahit even threat. Di ba? Death threat, di ba? Death threat. Alam niya eh, papatayin siya. Alam niya, sa kulungan siya, alam niya eh. Nalaman ni Daniel yun eh. Pero hindi tumigil. Pangalawang nakita ng hari, nakita ni King Darius na able ang Diyos ni Daniel na iligtas siya. He will deliver thee. Nakita ni Darius na mas powerful ang Diyos ni Daniel. Walang imposible sa Diyos ni Daniel. At kaya ng Diyos ni Daniel yung mga imposibleng bagay. At naniniwala si King Darius na ino-honor ng Diyos ni Daniel yung paglilingkod ni Daniel na tuloy-tuloy. Sabihin nyo nga po, tuloy-tuloy. Kasi ang introduction ni King Darius yung Diyos na pinaglilingkuran mong tuloy-tuloy. Ililigtas ka niyan. Ibig sabihin, nire-recognize ni King Darius na nag-o-honor ang Diyos ni Daniel sa ginawang paglilingkod ni Daniel. Nagpe-payback. Sabihin nyo nga po, nagpe-payback. Totoo naman po yun eh. Kung gaanong sakripisyo mo sa Panginoon, sinusuklian ng Diyos na mas matindi pa. God honors consistent service. Amen? The world watches how we persist in serving the Lord. Tinitignan tayo ng mga tao kung gaano ba tayo kasigasig na paglingkuran ng buhay na Diyos. Bigyan mo lang ng trabaho yung paglinggo yan, papatusin yan, no? Ayan, pinatos, sabi sa inyo eh. The world watches. Well, of course, mga kapatid, meron talagang mga case-to-case basis yan na talaga namang no choice ka pag Sunday. Pero kapag lagi na lang no choice, kasi lagi na lang ganun ang katwiran natin, there's something wrong. Pinapanood tayo ng mga tao. Minsan it's so hard to invite people. Imbitahan mo ako dyan, pero parang ang Diyos mo pag ginaganong-ganon mo lang ang Diyos mo, hindi mo pinagpapahalagahan, tapos iimbitahan mo pa ako dyan. Baka pag sumama ko sa'yo, hindi ko rin pagpahalagahan yung Diyos na i-introduce mo sa akin. Are you with me? Kapag tayo nag-iimbita, ipakita natin na mahalaga yung Diyos na pinagdadalahan natin sa Kanya. Tama po ba? Dadalhin mo dito tapos hindi sobrang halaga ng Diyos mo na pinagdadalahan mo. Isang araw yung dinadala mo, sabihin din niya, hindi rin parang ganun din ako. Well, of course, case-to-case basis. May mga pagkakataon talaga, mga kapatid, na no choice. Pangapat, the placing of stone. Verse 17, ito na. Inulog na si Daniel sa lion's den. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den. Talagang sinirahan na. And the king sealed it with his own signet. And with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Ginulungan ng bato at saka nilagyan ng selyo. Ito po yung similarity with the Lord Jesus Christ. Noong mamatay ang Panginoong Kristo, ang kanyang libingan ay isinarado ng batong sinelyuhan din. Matthew 27:66. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? May bato, tapos sinelyuhan. The sealing of stone shows that no human interference could alter the situation. Yan po ibig sabihin. Kapag ginulungan na ng bato, sinelyuhan na yung lion's den, wala nang pwedeng tao na pwedeng gumalaw doon.
Pag ginalaw mo yon, Kyle, patay ka. Ganon din sa Panginoong Kristo. Nung ginulungan na ng bato ang Panginoong Kristo doon sa kanyang tomb, walang pwedeng gumalaw doon, tapos pinagwardyahan pa. Only God's intervention could. Ang pwede na lang gumalaw doon sa silyadong bato, ang Diyos na makapangyarihan. Amen? The stone placed over the mouth of the den symbolizes finality and human impossibility. Once sealed, it means Daniel's fate was officially sealed. Ibig sabihin, hanggang doon na lang ang kapalaran ni Daniel. Kung maglalagay ka, Brother Kyle, halimbawa ngayon sinelyuhan, hanggang doon na lang ang kapalaran mo. Halimbawa, ano bang date ngayon? November 9, 2025. Kailan birthday mo? May 2 taon. 1997. O, parang ganon. Hanggang ngayong araw ka na lang. Kaya kapag nagpagawa ka ng lapida, ganon ang nakalagay. Born, died. Patay ka na doon. Kain ka na sa leon. Ang tangi na lang pwedeng mag-intervene ay ang Diyos. While man's seal declares it's over, remember, God's power is not limited by earthly seals. Even when you feel trapped, God is still working behind the stone. Para bang ganito, wala na, Panginoon, wala na akong magagawa. Iiyak na lang ako. Hindi na ako makatakas sa aking sakit na ito. Wala na akong magagawa. But listen to this. Even when you feel trapped, God is still working behind the storm. May pag-asa pa. Sabihin niyo po, may pag-asa pa. Hindi kayang limitahan ng sealed stone ang magagawa ng ating Diyos. Sasabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa, malala na yung sakit mo. Pero may magagawa ang Diyos behind the stone. Amen? Sinabi na ng mga tao, Alana, hindi ka na makakapag-asawa. Hindi yung totoo, may 3 manliligaw sa'yo. Amen? Amen? Ang tinuldukan ng tao, are you with me? Tao lang yun, pero may Diyos tayo. Amen? Yung bang lagi mo maririnig sa iyong magulang nung araw, wala kang mararating, wala kang mararating, wala kang mararating. Na born again ka, naging Kristiyano ka, ngayon ikaw ay CEO ng isang junk shop. May narating. CEO ng junk shop. Diba? Pagtayo ka ngayon ng 3-story building na bahay, galing sa mga scrap. And then, panghuli, the fame of a restless king. Buksan natin ito, Daniel 6:18. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Yun po yung fame na kanyang naramdaman ng hari. Biruin niyo mga kapatid, hari po ito, biglang nawala ng ganang kumain, hindi makain ng bacon, kahit pizza, calamares, fruit salad, ham, sausage, corned beef, hindi niya makain. Kahit carbonara at menudo ni Ma'am Nice, biglang nawalang gana kumain.
That is pain. Nagfasting. And then the Bible tells us, neither were instrument of music. Kahit yung mga musika, hindi niya pinatugtog. Yung mga lyre, ano ba yan? Yung mga, ano ba may tutugtog ng araw? Mga drums, flute, harp. Sabi ng hari, hindi mo na kayo tutunog. Hindi mo na ako makikinig ng boom, shalak-shalak. Ayoko muna yan. When the heart is burdened, even the sweetest music cannot bring peace. Amen? Kapag masyadong mabigat ang ating dinadala, kahit yung mga masasarap sa tenga na musika ay hindi kayang magbigay ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Ano pa nangyari sa kanya? His sleep went from him. Biglang nagkaroon ng insomnia. Hindi na pagkatulog dahil sa pain na kanyang nararamdaman. Kaya listen to this. The safest place is not in the palace, but in the will of God. Nasa palasyo niya, ang daming pagkain, hindi makakain. Ang ganda ng tulugan niya. Waterbed, mga kapatid. Pag umanong ka, talaga naman, woo! Tapos may mga instrument, pwede siyang mag-request. Gusto niyang ballad, gusto niya ng heavy rock, minor rock, ano ba? Pwedeng rap, ano ba? Pwedeng, pero nawalan siya ng gana makinig ng music. Nasa kanya ang lahat, pero wala. Dahil yun mga kapatid, sa bunga ng mali niyang desisyon. Siya yung burden na burden. Dahil ayaw niyang mawala ang isa sa matapat niyang lingkod, si Daniel. Alam niyo, yung mahalagang tao na nakapaligid sa inyo ngayon, hindi niyo sila ngayon kuminsan ma-appreciate ang kanilang presensya. Ma-appreciate niyo lang ang kanilang presensya kuminsan pag sila ay nawala na. Conclusion. When faith is persistent, God's power is present. Of course, hindi kayo iiwanan ng Panginoon. Katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi iniwanan ng Panginoon. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos present kay Shadrach, Meshach, Abednego kasi itong tatlong ito, persistent ang kanilang faith. And His purpose is what? Perfect. Nung inalis na si Shadrach, Meshach, Abednego sa pugon, sabi ng Bible, hindi nag-amoy usok. Perfect. Walang sugat. Walang sunog. Because of God's power and His presence. The parallel between Daniel and the Lord Jesus Christ. Both were innocent. Sabi ni Pilato, wala naman ako nakikitang kasalanan nito kay Jesus Christ. Wala naman kasalanan si Daniel, innocent. Both were sealed in by a stone. Pareha silang nilagyan ng bato at sinelyuhan. Both were later found, amen? Alive because of divine power. Listen to this. Salamat ang Panginoong Kristo ay nabuhay na wali. Dahil ganito ang nakalagay sa Bible. 1 Corinthians 15 verse 14. And if Christ be not risen, then our preaching vain. Itong preaching ko, walang kwenta. Sabi niya walang kwenta. Kung hindi nabuhay na muli si Kristo. Even the preaching of the gospel, walang kwenta yan. And your faith also vain. Even your faith, walang kwenta yan. But, salamat sa Panginoon, He is risen from the dead. Kaya yung preaching ng pastor nyo about gospel, about Daniel, may kwenta. Sabi niyo may kwenta.
Yung pananampalataya natin sa Panginoong Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, may kwenta. Someday, pag namatay tayo, may buhay na walang hanggan. That's why, mga kapatid, ipinapakita lamang dito, mga kapatid, na yung Kristong sasampalatayanan natin ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi na natiling nakapako, hindi na natiling nakahiga, hindi na natiling patay, kung hindi ito'y nabuhay na muli. Ang Diyos natin ay buhay. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon di ba, ang presensya niya ay nasa atin when we worship Him. And dito ngayon ang presensya ng Panginoon. At iniintay ng Panginoon ang isang mahalagang desisyon ng ating buhay. Ano po ito? May impyerno pag hindi ka nagsisi at sumampalataya sa Panginoon. Pero kapag ikay nagsisi at sumampalataya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan na maghihintay sa iyo at hindi ka na dadalin sa impyerno. Make a right decision. Kaya church, tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Salamat sa inyong mensahe sa buhay ni Daniel. Kung minsan nakakaranas kami, Panginoon, ng pag-uusig dahil sa inggit ng aming kapwa. Ayaw kaming tantanan hanggang hindi kami bumabagsak. Kung saan-saan kami dinadaan, kung saan-saan kami binabanatan, even social media ginagamit to pin us down. Pero tunay nga, Ama, na kapag kayo ang nagtaas, walang sino man ang pwedeng magbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag pumatol, maging kalma at ipagkatiwala sa inyo. At kung kami naman, Panginoon, ay nakakaranas ng inggit sa kapatid namin, kamag-anak namin, kapatiran, kapitbahay, o sino mang taong malapit sa amin, kaibigan. Ngayon pa lang, Panginoon, tulungan niyo po kaming tirisin ang inggit sa buhay namin. Kami ang unang sisirain ito, ang aming kalooban. May mga masasayang moment, ngunit dahil sa aming inggit, hindi kami nagiging masaya. May magagandang bagay na pwede kami mag-participate at ma-enjoy namin, but because of envy, hindi nangyayari. Help us, Lord, to overcome envy. Walang imposible sa inyo. At kuminsan, Panginoon, trap kami ng sealed stone. May mahirap na sitwasyon kami na talagang bilang human, wala na. Suko na kami. But behind the stone is your power. Ang iyong pagkilos. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga sealed stone ng aming buhay. Kuminsan karamdaman. Kuminsan may kasama kami sa bahay na matigas ang ulo. Na lagi na lang kami napapakamot, magbabago pa kaya ito? Kuminsan dito sa church, may mga sealed stone kami. Pero Panginoon, salamat dahil hindi kayo kayang limitahan ang mga isinarado na ng tao. Mga sinelyohan na ng tao, mga tinuldukan na ng tao. Dahil kayo makapangyarihan, kahit ito po'y tinuldukan na ng tao. Help us, Lord. Help us, Lord. Come on, you talk to God and say, Lord, salamat sa mensahe. Meron po akong sealed stone. It's so hard to overcome. But by your grace and mercy, kaya po ito. May sakit kami, Panginoon, na sealed stone. It's so hard to overcome. Pero hindi kayang limitahan ng sealed stone ang magagawa ninyo at ang inyong kapangyarihan. Help us, Lord, to overcome envy. Huwag itong maghari. Alisin namin ito. Tulungan mo kaming mapagpag ito sa aming puso't isipan. Kung kami, Panginoon, matagal lang pinarusahan ito,
Huwag na kaming pumayag na patuloy kaming parusahan ng inggit. Halos magkasakit na kami dahil sa inggit. Help us, Lord. Have mercy on us, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.